guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako. Bali, pasensya na ha. Ilang araw akong hindi nakapag-review or nakapagbigay sa inyo ng mga suggestions na pwede niyo mapanood. At saka yung mga points of view ko tungkol sa mga ibang mga series na napanood ko kasi medyo busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Daming ginawa sa work and then at the same time is kasama ko kasi ngayon yung sister ko. So, medyo busy ang peg ng lola nyo. So, ngayon guys, anyways, bibigay ako sa inyo ng isang series na naman. It's a K-drama na napanood ko that was 2022 nung pinalabas siya. Pero napanood ko siya ng year 2023. And I'm sure yung iba sa inyo napanood nyo na to kasi napaka-hype nitong series na to. Although it's kinda about bullying, tapos at the same time is medyo may violence talaga siya dito. So, kapag pinanood nyo to and if ever na may kasama kayong mga bata, just watch it with parental guidance. Pang SPG talaga siya. So, ito yung the K-drama series is The Glory, na kung saan ang lead star dito is walang iba kundi si Song Ye Kyo. Alam ko namang yung iba sa inyo kilala nyo na si Song Ye Kyo. Bali siya yung lead star sa The Full House, tsaka sa yung unang K-drama na nakita ko dito sa local station sa GMA, yung Endless Love, Autumn in My Heart. So, ang ganda-ganda nitong babaeng to, si Song Ye Kyo. Ewan ko ba ba't ngayon ang mga tinatanggap niya na K-drama series is parang medyo nakakatakot, violente, ganon, morbid, ika nga. So, ngayon, ito nga guys, going back to The Glory. Ito yung The Glory is, ito yung series na kung saan nung mga estudyante pa sila, sobrang nabubuli dito si Song Ye Kyo. Bali, lagi siyang binubuli ng mga classmates niya. Kung ano-ano, sobrang sasakit na mga ginagawa sa kanya. Nandiyan yung pinaplantsa siya, inaanuhan siya ng curling iron, ng hair iron, hanggang sa lahat ng mga pinagagawa sa kanya nagkaroon ng marka or nagpeklat sa kanyang katawan. To the point na pati yung nanay niya inabando na pa siya. Tapos talagang sobrang, yun na yung punto na gusto niya na talagang mawala sa mundo. Pero ang ginawa niya, tinulungan siya ng isang matanda at tapos at the same time, parang nagpursige siya sa buhay niya. Naging teacher siya and at the same time, gumanda yung buhay niya dito. So, nung gumanda na yung buhay niya, nagkaroon na siya ng mga source of financially, and then at the same time naging teacher na siya, gumawa na siya ng mga plans kung paano niya niresbakan or gagantihan yung mga taong nambuli sa kanya, yung mga classmate niya na nambuli sa kanya nung nag-aaral pa siya. So ayun, maganda naman yung naging ending at alam ko nagkaroon to ng season 2 pero kasi hindi ko na napanood yung season 2, yung season 1 lang yung pinanood ko. So, ayun. At the same time is, lesson learned na rin na kailangan nating minsan talaga ibigyan natin ng action yung mga bullying na nangyayari. So, for example, may anak kayo na nabubully sa school. Tapos, at the same time, yung nabubully is medyo may power or at the same time is, nyo siya, ibigyan nyo ng attention. Kaya ako lagi ko sinasabi sa anak ko, kapag may nabubuli sa'yo sa school, sabihin mo sa akin. Tapos kakausapin natin yung nanay, kakausapin natin yung teacher. Kasi, syempre, napakalaking trauma nun. Kasi ang laki na naging impact kay Song Ye Kyo na lahat ng mga pambubuling ginawa sa kanya. To think na maganda naman siya, to think na matalino siya, pero siguro nga, ganun talaga sa isang school, hindi nawawala ang bullying. So, at the same time, nakaganti naman siya, nagawa naman niya yung mga plano niya, lahat. Pero at the same time, syempre, alam naman nating revenge is not good, diba? So, lesson learned na lang din, kasi parang at the same time, hindi din naman siya ganun naging happy sa mga ano niya. Kasi, although masakit lahat na nangyari, kasi may mga nadamay ding, bata, ganun. Pero, ang kagandahan lang na ipadala niya yung mensahe na gusto niyang iparating na talagang hindi maganda ang pambubuli. Kasi at the end of the day or pagdating ng araw in the future is talaga namang babalik pa rin sa lahat ng nambuli yung mga ginawa nila sa kapwa nila. So, lesson learned at syempre moral values is wag irespeto natin lahat ng tao. Mapamayaman man na mahirap, wag natin silang ibubuli. Walang karapatang mambuli, diba? So, wag tayong mambubuli. So, ayan guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!